Isang magandang gabi po sa ating lahat. Nandito po kami muli sa Kwentuhan Tayo Bataenyo dahil ngayon po ay araw ng Miyerkules. At very special ang ating pong guest ngayong gabi. Kasama natin ang ating IP or Indigenous Peoples Representative, si Bocal Feliciano Sunny Magay Jr. Kaway-kaway muna, Bocal Sunny. At syempre, bago po natin siya makapanayam, tuloy-tuloy po ang iba't iba pong nais ng inyong lingkod na iulat, ibalita sa mga nangyari dito sa ating probinsya nito pong nakaraang linggo. Kaugnay po sa ating pagnanais na magkaroon ng praktikal na karanasan sa serbisyo publiko at trabaho at malinang ang kakayahan ng mga kabataang Bataenyo, ginanap po ang Government Internship Program or GIP Orientation Batch 2 sa The Bunker na pinangunahan ng ating Public Employment Services Office. Sigurado po marami sa ating mga viewers ngayon ay maaring naging mga GIP beneficiary. Kaya kung kayo po ay nanonood, paki-comment lang sa ating Facebook Live ang inyo pong mga pangalan bilang mga naging GIP beneficiaries. Binigyan diin din po ng inyong lingkod ang kahalagahan ng maitutulong ng mga benepisyo at programa ng bawat departamento o LGU na kanilang mapupuntahan. Inassign po natin yung ating mga GIP sa iba't ibang mga local government units. Kinuha rin po ng inyong lingkod ang magandang pagkakataon upang bigyan sila ng mga tips. Kasi ito pong GIP, parang ito ay programa ng DOLE, ng peso, upang mabigyan po ng unang karanasan ang ating mga kabataan, mga kakagraduate lamang o maaring matagal na graduate pero hindi pa nakakapaghanap ng trabaho para sa kanilang working experience. Kaya pinipili po natin kung saan sila magandang ma-assign, saan po sila mas maraming matututunan at syempre pagdating po sa experience, wala ho sigurong tatalo sa local government experience dahil makikita po nila, maintindihan, malalaman ang iba't iba pong ginagawang serbisyo ng ating lokal na pamahalaan. Kaya nga po sa kabuuan, umabot po sa 201 beneficiaries sa mga bayan dito po sa ikatlong distrito na lumagda ng kontrata. Kaya muli po, patuloy na pasasalamat sa DOLE sa iba't iba pong mga programa na binababa nila sa ating pong lalawigan at syempre sa ating PESO office sa panguna ng ating department head kay Ma'am Malin. At gusto ko na po siguro i-announce, kanina po nag-message sa akin si Ma'am Malin, nanalo po ang ating PESO, ang Bataan PESO bilang Best PESO Office sa buong Pilipinas. Kaya palakpakan po natin ang PESO Office sa kanila pong, dahil po sa kanilang trabahong ginagawa para ho sa ating mga kabayan, mga magagandang programa na naibababa po nila lalo na pagdating sa pangailangan ng trabaho ay sila po ay binigyan ng recognition bilang Best PESO Office. Kaya congratulations sa buong PESO team at sa pangunguna po ni Ma'am Malin. Noong naman taong 2016, nang matagumpay nating inilunsad ang Tobacco Free Generation or TFG dito po sa lungsod ng Balanga. Kaya nakakatuwa po, ilang taon na rin ang nakalipas. 2016, bali 7 years. 7 years na rin po nakalipas nang ito po ay ating sinimulan. Marami na ho talagang natulungan, lalo na ang mga kabataan upang layuan ito pong napakasamang bisyo ng paninigarilyo at pag-vape. Nagsimula po ito sa lungsod ng Balanga pero kumalat na po sa buong probinsya ng Bataan at dahil nga po sa adikain ng ating mga TFG advocates ng ating mga kabataan na marami pa hong mga kabataan ang maimpluwensyahan ng TFG, sila po ay patuloy na umiikot sa iba't iba pong lugar dito sa ating bansa, Maynila man yan o iba pang mga probinsya para i-share yung kanila pong experience at kahalagahan nito pong ating movement. Kaya po nung gabi na nagkaroon po kami ng pagpupulong, tayo po ay binisita ni Dr. Florante Trinidad, kinatawan ng World Health Organization or WHO, kasama ang mga kinatawan din mula po sa Quezon City at Metro Manila Development Authority, pati po yung Malabon Smoke Free Task Force.
So makakasama po sila, QC, LGU, Malabon LGU sa panguna po ng kanilang task force at ang MMDA, ito pong Metro Manila Center for Health Development, upang alamin yung ating pong mga hakbang na ginagawa para nga po talagang mapaigting itong ating smoke-free movement, smoke-free at vape-free movement alang-alang sa ating pong mga kabataan. So inilahad ko rin po yung iba't iba pang mga inisyatibo natin pagdating sa kalusugan, yung ating healthy paaralan, yung ating seal of healthy barangay, nang sa ganon ay matulungan po natin, mabigyan po ng mga pagkakataon ang iba pong mga LGU na ito po ay ma-replicate sa kanila pong mga bayan. So kinakailangan po talaga ay mahanapan natin ng solusyon ito pong mga sakit na nagdudulot ng hindi po magandang, hindi lang sa pangangatawan, kundi po umaabot din po to sa tinatawag nating premature death. No, iba't iba pong klaseng sakit. Ito po yung mga tinatawag natin lifestyle-related diseases. No, at pangunahin po kasing dahilan kung bakit po nagkakaroon tayo ng mga lifestyle-related diseases, ito nga pong paninigarilyo at pag-vape. Kaya po sigurado rin kung kanina hinanap ko o tinatanong ko yung mga viewers natin na naging GIP, sigurado rin po marami tayong viewers ngayon na naging bahagi na ng ating TFG movement. Kaya sa lahat, mag-comment din po kayo ng Go TFG Bataan, no, para madinig ang inyong boses at lalo pa hong lumawak ang nasasakop ng TFG dito po sa ating lalawigan. Umasa po kayo na patuloy ang ating pagsisikap upang makapaglungsad ng iba't iba pong magagandang programa, lalo na nga may kinalaman sa kalusugan ng bawat isang pamilyang Bataenyo. Humaba pa ang buhay, magkaroon po ng quality of life. At katulad po ng balita namin nung nakaraan, gusto natin mapasama sa tinatawag po ngayon mga blue zones of the world. Ito pong mga blue zones, katulad po ng nabanggit ko, ay ito yung mga lugar na maganda po ang quality of life. Meron pong quality of life, mahaba po yung buhay ng mga mamayan, kaya po mas nagiging produktibo at syempre mas nagiging maunlad ang kanila pong probinsya, ang kanila pong lalawigan. So, yan po, no? Konektado na rin sa mga sinusulong po nating programa para po sa ating kalusugan. Ito pong patuloy na pag-organize ng mga fun run, ng mga physical activity programs. Kaya naman sa mga nais o nag-register na para po sa ating Hataw Takbo Bataan Pilar Leg, maaari po ninyong makuha ang mga race kits na may number mula 23,851 to 26,159. So kukuhain po ang inyong mga race kits sa Pilar Rural Health Unit kung kayo po ay taga Pilar, Orion, Limay at Mariveles. So sa apat na bayan, muli, Pilar, Orion, Limay at Mariveles, pwede nyo na po kunin ang inyong race kit October 26 to 27 mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon sa Pilar Rural Health Unit. Pwede rin naman, para naman po sa mga taga Dinalupihan, Hermosa, Samal, Orani, Abukay, Balanga, Bagak at Morong, pwede po kunin ang inyong race kits dito po sa ating opisina sa The Bunker. October 24, so nagsimula na, no? At October 26, 9:00 hanggang 4:00 ng hapon. Saan opisina kaya dito sa Bunker? Sa lobby lang. Sa lobby lamang ng The Bunker ay pwede na po ma-pick up ang inyo pong mga race kit. Ito po yung mga may race kit na nag-register at may race bib number 26,160 hanggang 26,252. Tapos, iba pa ba no? Kuhanin ang inyong race kit sa Pilar Rural Health Unit. Pareho na to, no? Pilar, Orion, Limay, Mariveles. 26-27. Okay. So kasama po sa inyong mga race kit ang Hataw Takbo Bataan shirt, ang race bib at yung inyong pong food stub. Kaya ipakita lamang ang race bib number para makuha ang inyong mga race kit. Magkita-kita po tayo sa Pilar Leg ng Hataw Takbo Bataan 4:00 po ng umaga sa Flaming Sword Monument
ngayong Sabado, ika-28 ng Oktubre. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Bayan ng Pilar sa pangunguna ni Mayor Charlie Pizarro, ni Vice Mayor Ces Garcia, ang bumubuo po ng Sangguniang Bayan, ang lahat po ng kawani ng LGU Pilar para po sa pag-organize nito pong ating fun run at mga dagdag na shirt na ibinigay po ng ating Mayor Charlie. Para po talaga maging matagumpay, mas marami makasama dito po sa ating Hataw Takbo Bataan Pilar Leg. Noong pong October 22, ang inyong lingkod po kasama ang ating mga board members, si Vice Governor Chris, ang ating department ng PPPIC, sila Sir Kerry, sila Sir Ben, kasama rin po ang mga kinatawan ng AFAB sa pangunan nila Chairman Pablo Gancayco, ay nag-attend po ng isang International Property and Investment Conference sa Shinjuku, Japan. Ito po ay dahil sa imbitasyon ng Property Access, isa pong partner ng ating probinsya upang maipresenta sa mga namumuhunan na taga-Japan, taga-ibang bansa, yung iba't ibang investment opportunities dito po sa ating lalawigan. Siyempre, kasama ko na pong ibinida hindi lamang yung napakagandang mga tanawin dito ho sa ating lalawigan, ito pong tourism, lalo na sa west side o sa 3rd district ng ating lalawigan. Ibinida rin po natin ito pong malapit ng simulan na construction ng 32-kilometer Bataan-Cavite Interlink Bridge na lalo pa ho magdadala ng maraming developments dito po sa ating probinsya. Pinresenta rin po natin yung iba't ibang mga nangyayari o mga proyekto pagdating sa infrastruktura, commercial man yan, or health, pagdating po sa agriculture, yung fishing, farming, at syempre po ang energy production na kinikilala po ang Bataan na isa po sa pinakamalaki itinutulong sa ating national grid pagdating po sa production ng energy at yung pagdidiin nga sa turismo. Gusto ho nga natin siguro makopya yung formula o yung programa na ginagawa po ng Cebu, ng probinsya ng Cebu City, kung paano po nila naakit yung mga malalaking mga Japanese tourist groups na bumisita po sa kanilang lalawigan, sa kanilang pong bayan dyan po sa Cebu. Dahil po may direct flight from Japan to Cebu, imbis na pumunta pa ng Manila, marami po sa mga Hapon ay nagbumibisita, nag-enjoy, syempre nag-i-invest dyan po sa Cebu. So kung ano po yung ginawa ng Cebu, sana yun din po yung ating magawa. Nang sa ganon ay direkta pong makapunta, makabisita dito po sa ating lalawigan, sa ating bansa, ang mga Hapon. At hopefully, hindi lang po sila maging turista dito, kundi po sa tulong ng Property Access, ang ating pong partner, ay sila po ay makapag-invest sa iba't iba po nating magagandang mga proyekto. Kaugnay pa rin po sa ating pagdalo dito nga po sa nasabing conference, kasama ko po na nag-present ang CEO nito pong ating partners na Property Access, ang kanila pong founder, si Hiroki Kazato. Alam niyo po, itong si Hiroki, batang-bata pa lamang. Nag-celebrate din po siya ng birthday niya nung isang araw, 41 years old. Pero ang Property Access ay meron na pong opisina sa iba't ibang bahagi ng ASEAN. Meron po silang opisina sa Vietnam, sa Thailand, sa Pilipinas, sa Japan at sa Singapore. Kaya makikita po natin yung kanilang mga naitutulong sa iba't ibang mga bansa na to at nais po natin na makatulong din po sila dito, syempre in partnership with the Authority of the Freeport Area of Bataan. Pagdating sa mga industriya na pwede po nating hilahin dito sa ating bansa, panay po natin partner ang AFAB. So, nagkataon din na nai-set up ng Property Access ang pagbibisita namin o parang courtesy call sa Ministry of Land, Infrastructure, Transportation, and Tourism. Matapos po ng aming ginawang press conference at investor presentation. At dito po nagkaroon po ng sharing ang kanila pong ministry para sa mga programa nila pagdating sa pabahay, pagdating rin po sa turismo at iba pa hong mga magagandang proyekto. So inaasahan po natin na patuloy po tayo makikipag-coordinate dito po sa
Ministry of Land, Infrastructure, Transportation, and Tourism para sa iba pang mga proyekto na pwede pong makatulong ang kanila pong ahensya para ho sa best practices, mga infrastructure techniques. No? Kasi kilala po ang Japan pagdating po sa infrastruktura at ito rin po yung standard na gusto po nating magawa dito po sa ating lalawigan. So binigyan po natin diin ang magandang relasyon ng mga Bataeño sa mga namumuhunan dito po sa ating probinsya. Kaya nga nandyan po yung PPPIC. Ginagawa po natin ang lahat upang maakit ang mga investors dito po sa Bataan. Ito nga po ay napakahalaga dahil gusto rin po natin na direktang magkaroon ng benepisyo ang ating mga mag-aaral, ang mga graduates, lalo na ang mga graduates mula sa ating Scholar ng Bataan program na dito na lamang sa ating probinsya po sa pamagitan ng mga mamumuhunan, mga investors, ay magkaroon po sila ng magandang oportunidad at makatulong sa kanila pong pamilya. Kaya sana po magbunga ito pong ating pagpunta sa Japan, sa tulungan ng ating mga partners, ang AFAB, ang Property Access, ay paunti-unti dumagsa po o dumating ang mga mamumuhunan mula po sa Japan, dumating ang mga turista mula sa Japan upang mas maitaas pa natin ang kalidad ng pamumuhay ng bawat pamilyang Bataeño. Sa pagkakataon po ito, gusto ko rin po batiin si Francis Sevillena. Siya po ay isang mag-aaral mula sa Bataan National High School, Junior High School at editor-in-chief ng kanilang school paper na The Blazon sa pagkamit ng unang pwesto sa Carlos Palanca Memorial Awards for Literature sa kategoryang Kabataan Essay. Palakpakan po natin si Francis Sevillena. Ang kanyang likha na pinamagatang Living on Play in a World on Pause. So, ang ganda ho ng title, no? Living on Play in a World on Pause ay tumutukoy sa sulyap ng kanyang personal na buhay sa panahon at pagkatapos ng pandemya. Nagsilbi rin itong pagkakataon sa kanya upang magmuni-muni at gamitin ang kanyang mga napagtanto sa buhay upang makalikha ng obra. Ang Carlos Palanca Memorial Award for Literature o mas kinikilalang bilang Palanca Awards ay isa sa mga pinakakilalang patimpalak sa larangan ng panitikan sa ating bansa. Binigyan parangal ng patimpalak na ito ang mga manunulat, makata at mga naglalathala para sa kanilang mga likha sa iba't ibang kategorya upang maitaguyod ang pagpapahalaga sa kanilang mga akda at maipalaganap ang kanilang kontribusyon sa pagpapairal ng panitikan. Nakatakda pong bigyan ng formal na parangal si Francis sa darating na ika-27 ng Nobyembre sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Nais ko rin pong batiin at pasalamatan sina Dr. Alma Poblete, punong guro ng BNHS, JHS, at Ginoong John Kevin Gamyao, mentor ni Francis, sa kanilang walang sawang pagsuporta, paggabay at paghikayat kay Francis Sevillena na sumali sa nasabing patimpalak. Pinagmamalaki ka namin, ating kapwa Bataeño Francis Sevillena. Muli, congratulations. Palakpakan po natin muli si Francis. Kaninong umaga lamang, dahil nga po sa pagnanais natin na makamit ang nagkakaisa po nating layunin na matatag na pamilyang Bataeño, ginanap naman ang groundbreaking ceremony para sa mga pabahay sa Maharlika Village sa bayan ng Limay. Ito po ay sa Barangay Kitang 2, Barangay Luz, Sitio Saay at Sitio Mamala sa Barangay San Francisco de Asis or St. Francis. Kasabay nito, pinangunahan ni Reverend Father Edgar Vizcarra ang pagbabasbas sa mga pabahay sa Mamala Housing Village. Napakalaking tulong po ng mga pabahay na ito sa ating mga kababayan na matagal na pong nangangarap na magkaroon po ng sariling tahanan. At ito po ngayon ang isa sa pinakamalaking proyekto ng ating pong probinsya kasama ang ating mga munisipyo sa panguna na po ng bayan ng Limay na itong ating Maharlika Village o yung ating One Bataan Housing Village ay paunti-unti pong mai-develop dito sa ating lalawigan at magkaroon po talaga ng maayos na titirahan
ang ating pong mga kababayan. No, kaya po muli sa ating mga viewers, kung sino po sa inyo mga kailangan ng pabahay, paki-comment din nang sa ganon ay kayo po ay i-message ng ating Bataan Human Settlements Office upang makuha ang mga datos na kinakailangan at makonsider po kayo sa iba't ibang housing village na ating pong ipapatayo sa mga darating pong panahon. Kaya naman taos-puso pong pasasalamat sa Pag-ibig, ang Pag-ibig Fund, sa panguna ng kanila pong CEO, si Manang Marilyn Acosta, ang LGU Limay sa panguna ni Mayor Nelson David, Vice Mayor Richie David, ating mga SB members, lahat po ng kawani na sila po ang nagtulong-tulong upang magkaroon po ng groundbreaking kaninang umaga at nagkaroon nga po tayo ng blessing nung mahigit 200 na mga pabahay para po sa mga taga-Limay. At syempre, hindi po natin malilimutan pasalamatan ang ating pong mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang ating pong kababayan at ngayon po, DSUD Secretary Jerry Acosar. Sila po ay patuloy na sumusuporta sa lahat po ng ating mga pabahay projects dito po sa ating lalawigan. At makakaasa po dahil ito ay mahalagang component ng matatag na pamilyang Bataenyo campaign po natin, talaga pong tututukan po natin na mas mabilis na mapatayuan ang bawat bayan nito pong ating mga One Bataan housing villages nang sa ganun po ay makatulong po sa lahat. Nagsisimula ang lahat po sa ating mga tahanan, kaya kinakailangan po merong maayos na tahanan ng ating pong mga kababayan upang maging mas matatag ang kanila pong pamumuhay. So yan po ang ilan sa mga updates po natin ngayong gabi at alam ko marami na pong nag-aabang para ho sa ating panayam, sa ating interview muli kay Bokal Feliciano Sani Magay Jr. Magandang gabi, Bokal. Magandang gabi pa, Gob. Magandang gabi sa inyong lahat at kay Gob. Magandang gabi po sa atin po. Okay, kamusta po, Bokal? Okay naman po sa ngayon ang ating pagtatrabaho po dito at unti-unti po ay may konting pag-a-adjust pero okay naman po sa pangkalahatan naman po. Nakailang buwan na kayo bilang member ng ating Sangguniang Panlalawigan? Sa ngayon po, nakakatatlong na rin po tayo. Tatlong buwan na po. Simula po nung maluluklok at makapag-out po sa opisina po. Okay, and naninibago ba kayo? Medyo ang isa po sa mga kaugalian po ng katutubo talaga ay hindi talaga kami familiar po sa mga ganitong mga trabaho, mga ginagawa. Pero unti-unti po dahil nga po sa makabago na natin panahon ngayon, na-adapt na rin po namin. Kaya po kinakailangan na rin po namin talaga na makapag-serve din sa aming mga community. At sigurado nakikita nyo po sa iba't ibang mga resolusyon, mga ordinansa na pinapasa ng Sangguniang Panlalawigan, sigurado marami kayo rin may isusulong no, ng mga ordinansa para po makatulong sa inyo pong pamayanan. Tama po, Gob. Marami po tayo na dapat mailatag, maipasa, mga panukala o ordinansa po na mas makakatulong po sa atin po sa komunidad po ng mga IP po dito sa Bataan. Kaya po sa ating IP law, no, required no, na ang ating po mga local government units na meron po mga IP communities, magkaroon talaga po ng IP representative para lahat ng mga kinakailangan isulong sa pamagitan nyo po ay may isulong po natin sa iba't ibang mga council, legislative council ng ating mga LGU. Bokal, para rin po sa kaalaman ng lahat, maaari po ba ninyo ikwento ang kasaysayan ng ating po mga katutubo dito po sa Bataan? Ang history po talaga ng ating mga katutubo po dito, nagsalin-salin na po itong kwento na to eh. Pero sabi ko nga history, ibig sabihin ito po talaga totoo nangyari. Nagmula po talaga ang tribo ng mga IP sa kabundukan po ito ng Zambales. Sa kabundukan ng Zambales, noong mga unang panahon pa, naglakbay sila. Kasi may dalawang magkapatid, babae at lalaki to na parang napagalitan o sumama ang loob sa pamilya, ang ginawa nila, naglakbay. Naglakbay sila dahil nga parang napagalitan nga siguro sila na mga magulang nila, naglakbay sila. Hanggang umabot po sila sa pinakadulo ng lugar ng Bataan, ito nga ang Maribeles. Pagdating po sa Maribeles, dahil sila lang tao yung dalawa nung panahon na yun, naging mag-asawa po sila.
Yun po yung talagang history nila. Naging mag-asawa So, sila. mula yan, bukod, mula Sambales, Sambales, dire-diretso hanggang Maribeles. Sambales Ridge hanggang ilang buwan o nilang nilakbay po ito papunta hanggang umabot po ng Maribeles. Sa dulo ng sa Bataan dulo. Peninsula. Pagdating doon na sila nagsama, naging mag-asawa, hanggang sa nagkaroon sila ng maraming mga anak. At yung mga anak nila naging mag-asawa din eh. Kaya doon po nag-start talaga yung community ng IP. So, parang sila noong time na yun dahil alam naman natin ang mga katutubo, wala pa talaga tayong aware kung ano man nakasulat sa mga banal na kasulatan ng mga panahon na yun dahil wala talagang karunungang kaalaman ng mga panahon na yun. So, sila naging mag-asawa hanggang sa lumaki ang kanilang populasyon. Ang ginawa ni Apo, Alipuon ng pangalan ng lalaki. Ang ginawa niya, dahil sa marami na yung yung lahi ng panahon na yun, ang ginawa nila, dinala niya sa iba't ibang parte ng lugar ng Bataan ang kanyang mga lahi. Kaya nagkaroon ng mga community sa iba't ibang bayan po ng Bataan dito po sa atin dito. Bali dalawa po kasi ang klase ng tribo. Isa yung Magbukon po ito, yung part ng Magbukon po ito. Kayo ho, part ng Magbukon. Ambala po ako. Ambala. Oh. So, Ambala. Magbukon So yung kwento nito is Ambala. Magbukon na galing ng Sambales Ridge, lumakbay hanggang umabot po ng Maribeles. Sa Magbukon part po yun. Okay. So naikalat niya ang kanyang lahi hanggang sa buong hindi ko alam kung ano part ng to, western ba to, itong part na to ng Bataan or Maribeles, Bagak, yan ang western Bagak, side. Limay, opo, yan. Limay, eastern side naman. Eastern. So diyan na naikalat yung kanyang mga lahi ni Apo Alipuon na tinatawag. Si Ambala naman po, nag-start ang kanyang lahi dito sa part ng, kung tawagin po sa amin ay ang Baling Bakulaw, yung kabundukan ng Baling Bakulaw. Sa part po siya ng Native, Mount Native. So ngayon may Mount Santa Rosa na po yata ngayon ang tawag doon. Nandun yung tribo nila, sila Apo Bukot na tinatawag namin, tsaka si Apo Bulakbol. So Apo may mga Bulakbol. ganong mga bansag ng mga panahon na yun. Puro Apo. Ang ibig po sabihin ng Apo ay prespeto, pagkilala po. Kasi pinakapuon yan mga pinuno. Pinuno po ng bawat tribo, kaya Apo. Kaya pag tinawag silang Apo, nirerespeto, kinikilala po sila ng tribo. Ang nangyari po nung World War II, may World War II nangyari nun Andyan na yung mga katutubo nun. Dahil nga po magulo, may mga bombang bumabagsak. Ang nangyari sa kanila, nabulabog sila sa lugar na yun. Kaya nagpunta sila kung saan parte ng lugar. Kaya yung yung mga Ambala tribe, napunta yung ibang kapatid dito sa parteng Dinalupihan at Hermosa. So sumabog po sila. Kaya po nagkaroon Dito na yan, sa may bungad na ng ating probinsya. No? Bali dyan po dyan na po napunta yung tribo ng Ambala sa lugar po ng munisipalidad ng Hermosa at ng Dinalupihan. Yun po yung history. So yun yung dalawang tribo. Opo, dalawang tribo po. Meron po bang mga lugar kung saan makikita ang bawat tribo na inyo pong nabanggit? Sa ngayon nga po, ito ba yun, Bokal? Ito yung mga listahan ng ating mga IP communities sa Dinalupihan, Hermosa, Abukay, Samal, yes po. Orani, dito sa Balanga, Bagak, Maribeles, Morong, Limay at Orion. Umaabot po sa 18 po. yung ating IP communities. Yung ating Ambala, meron po tayong 6 na lugar ngayon na community. Kabilang nga po dito yung sa Hermosa na meron 3 tribo po ng Ambala community. Yung pong Parapal, and then Banban, at saka ang Pastolan na kinabibilangan ko po na lugar ko. Okay. At saka yung Dinalupihan naman po, meron tayo diyang Payangan, Bayan-Bayanan, at ang Tubo-Tubo. Kaya 6 lang po yung tribo ng community ng Ambala. Out of 18 po na communities. Sa Magbukon, mas marami, 12 sila. 12. Nag-start po tayo dito kay Orani na meron sa Bayan-Bayanan, sa Pag-asa, at saka sa Samal, dito sa Sitio Looban. And then dito po sa may Abuka, yung Bangkal. Doon po galing yung napanood siguro ng ating mga viewers kanina. Yung mga choir yung ating choir. Sila Koro Bangkal, Bikin. And tsaka po dito yung Balanga mismo, meron din tayo IP tribe sa Dangkol. At tsaka yung Orion, dun sa General Lim po, na isang tribo lang din. At tsaka po yung Limay na meron 2 dito sa Barangay
Kinaragan na Duale, Sitio Duale, at Saka saka sa Alangan, no? sa Alangan po yung Ariada. So may dalawang tribo ng community po ng Magbukondo sa Limay. Pagdating po sa Maribeles, meron tayong isa, yung Biyaan. Sa Biyaan naman. Sa Biyaan po. Paikot po tayo, paakyat tayo ng Bagak. Meron po Maribeles, tayong Bagak. 3. Dito po sa Sitio Duhat, at saka sa Duhat, Ulingan, at saka Banawang, Matalagaw. Sa at Banawang po. Parehong Banawang Pareho yan. pong Banawang siya, pero naghiwalay po yung tribo na yun, naghiwalay ng lugar. Kaya naging sitio po sila pareho. Okay. Yung Sitio Ulingan at saka Sitio Matalangaw. Okay. At saka panghuli po natin yung sa Morong, yung Kanawan po. May isa rin po Kanawan, tribo. Kaya po, Binaritan. kinabibilangan po ang Magbuko ng 12 IP communities. And then ang Bala po ay yung 6 po. So Kaya in total 18 18 po. Meron. 18. Pero kung mapapansin mo po, Gob, bakit sa 12 bayan po ng ating ng Bataan, ng bayan ng Bataan, yung Pilar wala. Walang nga. IP. Yun Bakit po, Bukal? Yun, isa sa mga parang trivia po yan, question natin. Kahit ako question ko rin sa mga matatanda namin dito po sa tribo, ang naging mga sagot po nila dyan talaga, doon sa mga history na nangyari nga po, bago po sumapit yung World War nga po, ng 1941 yata yung gera, World War II, may mga taon, may mga IP na nakatira dyan sa parte na Mount Samat. Kaya nga po Mount Samat dahil maraming samat dyan yung dahon ng inunguya ng mga IP. Ang nangyari nung panahon na yon, nung matapos ang gera, dahil mga 1945 to 1946, nakapasok na yata yung mga American noon, inaayos na yata itong ating lupa, yung dito sa Pilipinas nga po. Nagtayo ngayon ng isang malaking krus, yung Dambaan ng Kagitingan. Opo. Ang nangyari po sa mga katutubo, dahil ang pananaw po nila nung panahon na yon, ayaw nila nakakaano ng krus kasi ang alam nila, sa patay na daw yun eh. Kung umalis sila, nag-migrate, lumipat sila. Kaya napunta sila dito po sa Orion. Kaya Sila po yung mga nag-migrate. lumipat Meron sa talaga Orion. dapat na IP tayo sa Pilar, kaya lang umalis sila dahil natakot nga sila doon sa krus na tinayo. So, So, bawat bayan talaga meron. Opo, dapat po talaga meron. Nung umalis sila, nalipat sila ng Orion. Yung mga taga-Orion naman, lumipat, nagpunta ng Limay, kaya naging 2 yung sa Limay. So, yun po pala. isa sa mga parang trivia na brief history po ng mga IP po ng Bataan. So, yan po ang history, no, ng ating mga IP dito. At meron pang trivia, si Bukal Sani. At sigurado po, marami na nagtatanong, Bukal, ilan na ba ang population ng IP communities po natin dito? Doon sa 18, ilan individual po yan? Sa ngayon po, sa data po natin na hawak ngayon, meron po tayong nasa humigit kumulang na 5,000 po. Pero sa ngayon po, mas marami na rin po nagpapamilya ng mga bagong mga bata ngayon, mga kapatid. Kaya po, siguro sa mga darating na mga taon na to, i-update pa po natin yung ating census kasi may mga kakulangan pa rin po tayo sa mga datos. Kasi nga po, minsan may mga time na may mga census pong ginagawa ang mga kapatid po dahil nasa kabundukan, hindi sila na-include po doon sa mga listing. So may mga ganun pa rin pong mga sitwasyon na nangyayari. Kaya hindi pa rin siya ma-update na sa ngayon talaga exactly po. Pero humigit ko muna sa akin talaga yung 5,000 po na more or less individual 5,000. po nasa ganun po. Siguro dahil nga meron na ho tayo ngayong batas at ginagawa po natin sa Bataan, ito pong CBMS, yung Community-Based Monitoring System. Siguro kayo na ho yung mangunguna para yung ating pong mga kababayan mula ho sa ating mga IP communities ay masama dito po sa CBMS at nang sa ganun yung datos na kinakailangan po natin para matulungan din ang inyo pong mga komunidad ay masama ho natin sa planning at syempre ang iba't ibang mga serbisyo. Bukal, meron po bang ano po yung mga batas na nagpoprotekta, sumisiguro sa karapatan ng ating pong mga katutubo? Kung batas po talaga na ipatupad para po sa kapakanan po ng mga katutubo, lumitaw lang kasi po siya noong 1997 eh. Yung ating RA 8371 po, yung IPRALO. Kung tawagan ng Indigenous People Republic Act of 1997 na ito nga pong buwan na to ang kanyang kapanganakan. To be exact, October 29, 1997 po, lumitaw po yung act na ito, yung batas na ito. Kaya nagse-celebrate po tayo Opo, ngayon ng IP month po. IP month IP month celebration po. October yan. Pero bago pa po dumating po siya, may mga batas naman po talaga tayo dito sa Pilipinas na nakasaklaw na rin po sa kahit sa mga IP. Meron tayong mga batas na karapatang pantao na talaga naman po nandyan naman po yung kahit lahat naman po kasama doon. At saka nga po yung sa
Sa DNR po natin na ang mga katutubo ng panahon na yun, malaya naman kami nakaka-gather, nakakaani ng mga laman ng gubat. So may mga ganun na rin. Pero nung lumitaw po si Ipralo, yung tinawag namin Ipralo, noong 1997 nga po, malaki naging ano po sa amin ito, benepisyo. So, Mas nakatulong lalong, talaga opo, po. mas malaki po talaga. Talagang ito po yung nagbigay ng buhay lalo na po sa mga katutubo sa panahon ngayon po. So malaking bagay Malaki na po. nagawa yung batas na yan. At sigurado, meron na rin pong mga proposal, no, para sa mga amendments or yung mga dagdag pang tulong para po sa ating mga IP dito ho sa Pilipinas. Opo. Sigurado, pag-uusapan naman yan Sana po, sa Kongreso. at Senado. Pero kayo, syempre, kung ano yung mga specific na pangailangan naman ng inyo pong komunidad dito ho sa Bataan, sigurado, isasalang nyo rin po yan sa ating Isa po yung sa mga sangguniang talagang panlalawigan. trabaho po natin na maiakyat po dito sa atin sa sanggunian po. Opo. Meron po bang scholar para sa ating mga katutubo, lalo na yung mga nais po magpatuloy ng kanila pong pag-aaral? Ang katotohanan po niyan talaga, malaking parte po ang pamilya po ng Garcia po talaga sa IP. So sa kanila po talaga nagsimula yung kung tawagin na scholar ng Bataan eh. So sa pamilya Garcia, panahon pa po ni Governor Tet po talagang Naalala ko pa ho yun, 2004, no? Nung sinimulan po yung ating scholarship ang program. pagmamahal po kasi ni Gov Tet, no, kung tawagin nga po sa amin si Apo Tet. Apo Kaya Tet na rin. ganun po kataas ang tingin talaga po ng IP community kay late father po na si Gov Tet po. So talagang diyan nag-start halos po ang pagiging malapit ng mga IP. Sa kanya rin po nagsimula yung pag-claim po ng mga lupaing ninuno kung ang tawagin ay kadti. May inatinan po kasi siyang meeting no, sa Limay. Umatin siya na sa Limay. Doon niya nakita na sabi niya, susuportahan ko, pupunduhan ko ang mga IP na ma-claim nyo, maano nyo yung makuha yung mga titulo ng kalupaan. So, siya ang nagsulong po nun na tumulong sa mga IP. Kaya po, ang ahensya po namin na NCIP na nandyan, siya lang po yun parang nagpa-implement. So, malaking part po talaga si GovTech hanggang sa ngayon po na napakinabangan na po namin kahit wala na po siya. Kaya malaking pasalamat po ng IP community. Talagang taos-puso po talaga kay GovTech at sa pamilya Garcia po. So, sigurado po nakangiti si Papa mula po sa taas. So, hindi lang pala siya Manong Tet. Apo Tet din. Apo po siya, si Apo Tet. Si Apo Tet. Marami pong pagkakataon bukal na kapag may mga malalaking event ang ating probinsya ay naimbitahan po namin ang Koro Bangkal upang umawit. No? Kasi talaga po nagiging attraction at lalo pong nagiging nakikilala ang ating probinsya tuwing sila po ay kumakanta. Maaari niyo rin po ba makwento sa ating mga viewers kung paano po nabuo ang Koro Bangkal Magbikin, anong kahalagahan po ng nasabing grupo para po sa ating mga kapatid na katutubo? Nagsimula lang po siya nung panahon ng 2005 po na may ginawang simbahan po dito sa Bangkal, sa Abukay. Ang nangyari po noon, yung mga bata po doon, yung pinapakanta sila sa simbahan. Ngayon, nung mga time na nandiyan si mother mo naman, si Ma'am Vicky, Apo Vicky Garcia, nagsisimba siya doon eh. Nakita niya po yung mga bata na parang, nadinig niya, nakita niya na talagang may boses. Mga boses. Ang ginawa niya, parang inano niya na kausapin yung mga matatanda noon at ang mga magulang nito. Nasabi niya, baka pwedeng ma-training natin sila nang sa gayon ay makapagtayo nga po ng choir po na kung tawagin na kumakanta sa mga simbahan. Kaya doon po nag-start kay Apo Vicky na magkaroon po ng choir na magkasama-sama po yung mga kabataan. Isa po sa mga prioridad po nun talaga yung makapag-aral din po sila. Kasi yun talaga ang parang aim niya na habang nasa choir ka, nag-aaral kayo, kailangan hindi nyo kumbaga hindi nyo malagpasan yung pag-aaral talaga. Hindi mo na mag-asawa. Opo, hindi mag-asawa, wala mo nang ganun na mangyari. Kaya po, nung mga panahon na yon, ang ginawa niya po, binigyan niya po ng mga scholar. So, ang mga choir po natin may full scholarship. May mga pabahay po yan. Binigyan nila madam. At saka po ng mga laptop, mga gamit na-provide po yon. So, sa ngayon po, talagang continuous po yung ano. At yung choir po natin na to, hindi lang po nakikilala dito sa Bataan na yan eh.
hanggang sa ibang mga karatig bayan na po natin dito sa Tama. sa Luzon. So isa po sa malaking karangalan din po na ang pagtingin po ng Garcia po lalo sa IP talaga pong talaga pinapakita nila talaga na may sarili kami identity, may mga talent din po na talagang maipagmamalaki po talaga. Tsaka syempre, pinagmamalaki po namin kayo, ang inyong pong komunidad. Lalong-lalo na nga, ito pong ating mga munting anghel, no? Itong mga Koro Bangkal Magbikin. Dahil talagang pinapasaya nila, natutuwa po halos lahat ng mga bisita kapag nadidinig at na-inspire din, no? sa ating pong choir. No? Kaya po nakakatuwa po talaga. Ngayon naman po ay buwan ng Oktubre, nabanggit nyo nga na IP Month or National Indigenous Peoples Month. At noong ika-23 ng Oktubre ay isinagawa po ninyo ang selebrasyon na ito. Maaari po ninyo ibahagi, ikwento sa ating po mga viewers ang naging selebrasyon. Ang celebration po kasi natin ngayon ng mga IP communities po, ang nangyari po, by municipality na po yung celebration. So, yung na-attendan po natin na mga okasyon, dito po sa Bangkal yun, na 1 week po na IP Day po, o IP Month Celebration, 1 week po, up to hanggang Friday po. So, 1 week talaga, 1 week. Yun po yung Bangkal, Sitio Bangkal, sa Abukay. Sa part po ng Pastolan, ginanap naman po siya noong October 20. Ang kanyang tema naman doon yung patunduyan, sa salitang Aita po, patunduyan, o yung parang Olympics. So, nag-mix na po siya ng para siyang amazing race na laro, may sinauna at makabago. Kaya, iba-iba po ang naging tema ng bawat celebration po ng mga tribo po ng mga IP. Sa ngayon nga po, ang gusto po talaga natin na mangyari pa rin po na magkaroon pa rin ng isang malakihang celebration po ng mga IP na kabilang na po itong 18 community po na magkatipon-tipon po. Malaking bagay po kasi na kami magkita-kita sa isang araw na celebration na ito talaga. Bibihira rin nangyayari yun. Bihira po. Kaya po, ang ginagawa po natin, pinupuntahan na lang po natin yung mga IP communities na dinadaluhan po natin yung mga araw na yon. So, para po kahit paano maka-represent po tayo sa kanila po. Yun po. So, pero ang ano po talaga namin ay magkaroon tayo ng isang malakihan na celebration. Hindi man po ngayon, pero itong darating po natin na Nobyembre, alam ko meron po tayong IP Congress na gaganapin. Dito mismo sa November naman. Opo. At alam ko, panay rin po natin nakakasama ang ating mga kapatid na katutubo sa ating mga trade fair. Diba? Dito ho sa pag nagte-trade fair tayo, dito po sa Bangkar, para yung mga produkto po, no, yung galing po sa yung mga ani ay naibibenta. At nung dumalo kami sa Limay, doon sa palengke, binigyan yata ni Mayor Nelson din ng pwesto ang ating mga katutubo dyan po sa palengke para tuloy-tuloy rin yung kanila pong paghahanap buhay. Totoo po yun, Gob. Katunayan nga po, bawat po munisipyo, ang mga mayor po din natin ay suportado po yung mga IP. Nagbibigay talaga sila ng mga pwesto ng mga talipapa. Hindi man po talaga sa ngayon na lahat ng munisipalidad natin ay ganun. Pero naiaan na po siya, na ikakalat na eh. Siguro dahil nga nagsimula dito sa inyo, Gob, dito sa Bangkar na makikita po nila na kada araw po ng Biyernes, meron po tayong trade fair dyan, may nagtitinda sila ng mga sariling ani po sa kabundukan. So, malaking bagay po yun sa pamumuhay po ng mga katutubo, sa aming mga kapatid na meron po kami pinagkukunan po ng mga income po na magagamit po namin sa pang-araw-araw. Alam ko, panay yata ubos eh, no? Opo, yung ubos. mga paninda, panay na ubos. So, inaabangan din ang ating Inaabangan din mga po. kababayan. So, salamat, Bukal. Yan po yung ilan sa mga katanungan. Bago ho tayo dumako sa mga papremyo na mamaya ibibigay ni Bukal Sani, mga One Bataan merch, ating tote bag, shirt, at tumbler. Siguro daanan muna natin ang ating comment section. Baka ho sa mga bumabati, nagpapa-shoutout. Kung may katanungan po kayo kay Bukal Sani o meron pa kayong mga gustong malaman, no, pakilagay lang po dito sa ating comment section. So, na mga bumabati, magandang gabi, si Lala Saldi, Luis Cruz, sabi ni Tirso Ramirez, ano kaya sabihin nito? Yaraw wa yabi pogob. Ano sabihin nun? Good evening. Okay. Si Venice, asan ba si Venice? Sabi niya, go team kwentuhan. Si Joan De Jesus,
tinag si Rachel Pauli, Victoria Carvajal, si Emma Austria, si Kapitana Emma Austria, magandang gabi. Si William Jr. Pineda Cruz, congratulations sa peso, sabi ni Lala. Mula kay Rayshan, tama ba? Rayshan Lopez Ramirez, good evening po Gov, at sa aming minamahal na IP representative. Thank you. Bukal Sani. Kay Victoria Carvajal, congratulations. Luis Cruz, congrats peso through Mamalen, hashtag Proud Bataenyo. Si Ate Vilma Rodrigo, magandang gabi. Winifreda Lopez Ramirez, ayun din. Yara Wayabi, Gov Joet from Bayanan, Pag-asa, Orani. Evangeline Bartolome, magandang gabi po Gov at congrats sa Bataan Peso Team. Noel Tongson, John Chopenko, PJ Maturgo, si Edgy ng BBJVI, magandang gabi. Anacel Enriquez, sabi ni Tirso Ramirez, good evening Gov Joet from Pag-asa, Orani. Hashtag Bataenyo, hashtag IP Month Celebration, hashtag Proud Aita Magbukin. Teresita Roberto, good evening po. Gabriel Cruz, magandang gabi, Gov Joet, Happy Indigenous Peoples Month po para sa ating mga minamahal at ginagalang na IP community. Naway mas mapaigting pa po at mailapit ang ating mga katutubo sa lahat ng programa na meron ng ating gobyerno. Salamat po, Gov Joet, at lalo na po kay Kong Apotet para sa pagprotekta at patuloy na pagpapahalaga sa ating katutubo. Hashtag Bataan, hashtag Nagkakaisang Bataenyo. Salamat din po sa napakagandang comment. Si Mama Ricar Reyes, good evening. Si Chris, mula sa ating Housing Department. Winifreda Ramirez, good evening. Melicent Ann Pineda, good evening Gov Joet. See you on Saturday. So ito siguro para sa ating Hataw Takbo Bataan. Bukal, tatakbo ba kayo sa Sabado? Tatakbo po yung staff natin. Takbo yung staff nyo, okay. So sana marami sila, marami kayong tatakbo. Meron na po silang yung ano eh. Okay, naka-ready na. Naka-ready na po. Mula po kay Ma'am Victoria ulit, habang maghapunan nanonood po ako, Gov. Okay, sana nag-enjoy po kayo sa panonood at syempre sa inyo pong hapunan. Mula kay Evelyn Kimba, ready na po kami para sa Hataw Takbo Bataan Pilar Leg. Tirso Ramirez, Winifreda, Luis Cruz, Jose Angelo Medina, hashtag IP Matters. Mula kay Cholo, Go TFG. Si Diana Pagdanganan, Go TFG. Mula kay Jonilyn Makat. Ano kaya sasabihin ni Jonilyn? Joke kaya to ulit? Good evening po, Gov. Pwede po ba magtanong? Wala po joke at pambobola tanong ngayon. Serious po. Paano po kaya makasali sa 4-piece? 4 po kasi mga anak ko nag-aaral. 3rd year college, grade 11, grade 9, and grade 3. Malaking tulong po sana yung 4-piece assistance para sa mga anak ko if makasali po sana kami. How po kaya? Thanks so much sa pagsagot. So, Jonelyn, itatawagan ka ng aming PSWDO. Sigurado may requirements yan. Siguro pag nagkausap kayo, aalamin nila yung iba't ibang impormasyon tungkol sa inyong pamilya. At kung maaari naman, siguro pwede naman natin kayo ma-recommend sa ating 4-piece. Si Malonzo Nico, Jonelyn Makats Monday, baka naman. Baka naman. So, mula kay Ma'am Victoria, Go TFG. Good evening po kay Bukal Feliciano Magay, Proud IP from Pag-asa Orani. Mula kay Ma'am Rayshan Lopez Ramirez. Magandang gabi kay Nait Sir Rick Digun. Marjorie Trabok, good evening Gov Joet and BM Magay. Tirso Ramirez, good evening Bukal. Si Ate Choli Lamira, kamusta na kayo Ate Choli? Magandang gabi po. Mula kay Ren Sel, Go TFG. Winifreda, Catherine Andrade, Go TFG, hashtag TFG Pilipinas, hashtag TFG Bataan. Mula kay Maricar Tolentino, hello po, watching from Mariveles. Jem Quezon, magandang gabi. Rona Pasahol. Si Ate Ella, Zabala, good evening, at sa ating IPs Bataenyo family. So yan po siguro muna no, yung ating mga babasahing comment section. Tuloy-tuloy lang po kayo na mag-comment or kung mayroon pong katanungan. Pero ngayon, bibigyan naman namin kayo ni Bukal Sani ng pagkakataon upang manalo ng ilang pong mga papremyo. So ngayon po para sa ating mga live audience, sabi ko nga kayo po ay may
pagkakataon manalo ng limited edition One Bataan merch. Kaya sana handa na po ang lahat. Ready na ba kayo mag-type in sa inyo pong mga keyboard para ho dito sa ating comment section? Muli, mamimili kayo kung gusto nyo po 1 pair of tote bag and tumbler or 1 pair of tote bag and t-shirt. Para sa ating palaro ngayong gabi, kukumpletuhin lamang ninyo ang mga salita na makikita sa inyong screen upang kukumpletuhin ang mga salita na makita sa inyong screen at magbibigay din ng maikling paglalarawan tungkol po dito. So parang complete the, ano ba yan? Phrase? Words. Words lang. Okay. So magbibigay po ako ng description, huhulaan nyo po kung ano yung tamang sagot. So ready na po? Ito ang tawag sa grupo ng mga kababayan nating katutubo na mang-aawit. Madalas po natin silang maimbitahan tuwing may okasyon dito po sa ating lalawigan. At naimbitahan din po sila ng iba't ibang mga lokal na pamahalaan, pati po sa Maynila. Kanina lang pinag-uusapan namin ni Bokal Sani ang grupo pong ito. So kung sino po yung unang magta-type in ng tamang sagot, siya po ang mananalo. Meron pong clue dyan po sa inyong screen. Kung ano po yung mga letra, pakibuo lang yan pong mga letra sa inyong screen. Kayo ba, Bokal Sani, kumakanta rin kayo? Hindi po talaga nabiyaan ng magandang boses eh. Ganun ba? Opo. Pero yung mga kapatid po natin, mga talented po, marami po tayong mga awit po na mga kapatid po sa mga bawat IP community po. Itong ating grupo na pinag-uusapan at dapat mahulaan po ng ating viewers, yung kanilang boses matataas, no? Very angelic. Nagbabago rin ba to habang sila po ay nagkakaedad, habang tumatanda? May mga ganun po talagang mga tendency po nangyayari, pero po sila po talaga ay inaalagaan na po talaga nila yung boses nila ngayon. Kaya para ma-continuous po, kapag nakapag-asawa po kasi sila, dumarating po yung time na naaalis nila sa choir na Sa ito. grupo. Napapalitan po ng mga bagong bata na may mga ganun din po mga talent. Pag nawala na yung training. Sila shout out pala kay Sir Nesty Enriquez. Na siya po yung parang choir master ng Coro Bangkal. Bokal Sani, mukhang meron na yata nakahula. Tama ba? Ano po yung tamang sagot? Coro Bangkal. At ang nakahula ay? Si Aida Rodriguez Robiano. Congratulations, Ate Aida. Ano kaya pipiliin ni Ate Aida sa ating mga merch? Okay, for question number 2. Ano ang pinagdiriwang natin ngayong buwan ng Oktubre para sa pagkilala sa ating mga kababayang katutubo? So yan, medyo mahaba, pero muli yan ay pinag-usapan namin ni Bokal Sani kanina lamang. So paki-kompleto, paki-type in dito sa ating comment section ang tamang sagot. At mamaya babasahin po yan ni Bokal Sani. So kayo po, Bokal, muli, saan kayo umuwi? Sa ano pa po, Pastolan Village, Tipo, Hermosa, Bataan po. So mula dito sa bunker, gaano ka, ilang minuto rin? Ay, oras pong biyahe po. Kumbaga, kami na yung pinakadulo eh. Ako na yung pinakadulo. Mas malapit na po ako sa SBMA eh. Malapit sa tabi na po kami na SBMA. Sa may Mount Santa Rita po, yung may radar doon. Doon na Pero po. ang daan nyo, saan din kayo dumadaan? Meron po tayo sa highway. Mas madalas po sa highway na ako dumadaan po. Dito sa main road po natin. Roman. Yung Roman po. Then, meron pa kasi isa pang daan yung SCTEC po natin, diretso na po ng SBMA, mas malapit na po yun. Okay. Yun po yung mga possible na pwede namin daanan para sa pagpasok po sa araw-araw. So ilan? Mga isang oras? Mahigit din po, mahigit. Isang oras po at mga 15 minutes, mga ganun. A little over 1 hour. So mahaba rin. Medyo mahaba rin po. At doon po sa inyong komunidad, ano po yung population natin? Ang population po namin ngayon doon ay umaabot na po ng mahigit kumula nasa 2,000 na rin po eh. Kasama na rin po yung mga bata doon, yung mga bagong panganak. At saka meron na rin kasi po tayo doon mga non-IP na nakatira na rin po. Ang bawat tribo po ng community po ngayon, napasok na rin po ng mga kapatid. Pinapayagan naman po, pinapahintulutan naman po natin na makitira sila doon. Pero yung pagmamay-ari po ng mga lupaing ninuno ay wala silang karapatan. Kaya nandun lang po sila para nakikitira. Binibigyan po sila ng mga pribilehiyo din po na nakukuha din po ng ibang IP na makagamit din po ng ilang mga kagamitan po yung mga pagkain din po sa kagubatan, mga ganun. Pero yung karapatan po, wala po sila. Sa IP lang po talaga meron ng ganun po. Ganun. Opo.
Okay, mukhang, ayan, meron na pong, kala ko kanina, mukhang hirap na hirap mabuo, no? Yung mahaba pong sagot. Sa ano po yung tamang sagot, Bukal Sani? 23 National Indigenous Peoples Month. Ito ay sineselebrasyon natin kada Oktubre po, ngayon, buwan na to. At ang nanalo? At ang nanalo ay si Jodel De Jesus Ehanda. Congratulations! So, yan po yung ating pangalawang winner. Para naman sa pangatlong katanungan, ano ang tawag sa katutubong tribo na makikita sa mga bayan ng Dinalupihan at Hermosa? Kanina rin, binanggit yan ng ating pong Bukal. Diyan ako nagmula. Okay. Yun, may ano pa, may clue, may hint. Yan tribo ko. Si Bukal Sani, yan po yung kanyang tribo. Dalawa lang naman yung tribo dito sa atin. Po yan. So yung isa, muli ay Magbukon po. Magbukon. Ito naman po yung pangalawa na hindi muna namin sasabihin. Kailangan mahulaan muna ng ating mga viewers. Karaniwan po ang mga tanim natin sa ating pamayanan, sa ating komunidad ay ano po? Yung pong kadalasan po yung mabilis pong anihin yung mga root crops, mga gabi, kamote, mga mais, yung mga seasonal din po, mais. So, may palay na rin po tayong tinatanim mga kapatid. Pero nag-aano rin po tayo ng mga fruit-bearing trees po, mga mangga, kasoy. Kaya po pansinin po natin sa Bataan, marami tayong mga kasoy na sa mga tabindaan na binebenta. So, madalas po yan sa mga IP community po talaga nakatanim. Kasi talagang kalupaan po ang mga lugar po ng mga katutubo. Talagang ito ang buhay namin. Wala po yung, hindi kami IP kung walang lupa. So, talagang dito po ang buhay talaga namin sa ngayon po. Talagang ito talaga. Halos lahat po ng mga IP marunong magtanim. Apo, marunong po magtanim. Pero sa panahon na po natin ngayon po na talagang malaki na rin po yung changes sa makabagong panahon na tayo ngayon, ini-encourage na rin po namin sila talaga na mag-aral na. Kasabay po ng pagtatanim, kung makatulong sila kada bakasyon, kailangan talaga maipagpatuloy nila, pag-aaral nila. Yun talaga ang isa sa goal na talaga ng bawat community IPs po natin dito sa Bataan. At ano na rin siguro, no, sa tagal na rin ng ating scholarship program, iba't ibang kurso siguro yung mga pinasukan ng ating pong mga kabataang IP. Marami na rin po tayo napatapos po Ang ano ko po, hindi ko lang karaniwan po yung kanilang mga midwife po, midwife. So sa health. Nurse, baka meron din. May nurse, may engineer, may sa amin po may criminology na at mga teachers po. Mas marami ang teachers po. Ang dami po natin mga graduate na teachers na yung iba po ngayon, alam ko may magte-take din ngayon ng ng exam. Yung exam. At nabanggit niya rin sa akin nung kapatid na yon na bibiyahe siya sa Baguio at yung meron daw galing doon sa scholar ng Bataan na makukuha pa siya. Dito nga sa inyo Pogob magmumula. Kaya sabi niya, masaya po siya. Sabi ko nga, kaya mo yan, kaya mo siyang ipasa ang pagsusulit na yan. Kaya lakasan mo lang ako yung loob mo at mag-pray ka ako kay God. Ayos, ayan. Mukhang may nakahula. Bukal? Okay. Tama ba yung sagot? Ang tamang sagot ay Ambala na ang nanalo ay si Arlene Caragay Pascua. Congratulations, Arlene. Okay, ano na tayo? Question number 4. Ano ang tawag sa katutubong tribo na makikita sa mga bayan ng Abukay, Magak, Limay, Mariveles, Orani, Orion, Samal, Morong at lungsod ng Balanga? So, nandyan po yung mga letra. So, kanina, nabanggit na rin natin kanina. Kababanggit lang. So, muli, dalawa lang naman ito. Kaya dapat kayang-kaya po hulaan yan. Pabilisan ng na ating sila po dyan. mga viewers. So, kailangan mabilis mag-type lang dito sa ating comment section. Kayo, Bukal, sanay na rin ba kayong mag-social media? Ano lang po, Facebook Messenger lang po. Pero sa iba pang mga hindi pa rin po talaga tayo aware Yung marami pang mga may Instagram pa yata, wala akong ideya sa ganun Tsaka sa mga ibang ng computer, wala rin ako masyadong alam pa. So yung mga Facebook kasi madali makapag-connect po diyan sa Messenger. Kaya isa sa mga paraan din po natin yan para maipaabot ng mga kapatid yung mga hinaing nila sa atin. Kasi direct po sa akin nare-receive po yung mga hinaing ng bawat community at pag may time po ako, pinupuntahan natin sila isa-isa. Mas madalas ba ngayon SMS, text o Messenger na rin talaga? Mas madalas po sa Messenger kasi may free data po tayo dun May free data kaya kahit wala ka ng load, free data lang, magagamit mo na makapag-message na sila sa akin. At karamihan naman din po nung ating mga IP communities, meron namang signal.
Sa ngayon Majority po, ba majority, lahat po talaga may signal. May mga Meron dead naman. spot po tayo, pero isa sa lugar na napuntahan ko talaga talagang mahirap yung signal, yung Ariada po talaga, yung sitio sa Limay. Kasi mismo nasa kabundukan sila ng Limay nasa paanan sila. Remote area po kasi yung lugar, hindi siya asfaltado, hindi sementado. Mahirap din So mahirap pag tag-ulan, maputik, yung mga bata binababa pa pag may mga sakit o nag-aaral, binababa pa po ng ilang kilometro makababa lang sa school o sa mga clinic po. So, isa rin po yung sa parang gusto nating mabigyan ng pansin na na-suggest ko na rin po sa PSWDO nung nagkaroon kami ng meetings na baka pwedeng meron tayong mga once a month man lang na pagbisita ng mga health natin. Para dalhin na natin doon yung mga serbisyo. Makapag-check up lang, so mababantayan natin yung mga kalusugan nila agad. Kasi dumarating po ang time na ang mga kapatid o lalo yung matatanda na maaano natin na malala na pala yung sakit, hindi kasi na-check up. Hindi na-check up. Tuloy-tuloy lang ho yung coordination nyo. Opo. PSWD, pati ho sa PHO. Opo. Para madala ho natin yung mga mahalagang serbisyo. Bukal, meron na rin po nakahula. Tamang sagot ay? Ang tamang sagot ay Magbukon, na ang nanalo ay si Emmanuel Kalina. Congratulations, Emmanuel. At para ho sa pang-lima at panghuli po nating katanungan, ito po. Ang batas na nagpapahayag, nagbibigay proteksyon at nagpapalaganap ng mga karapatan ng mga komunidad ng kulturang katutubo, mga katutubong tao, paglikha ng pambansang komisyon para sa mga katutubong tao, pagtatag ng mga mekanismong pagpapatupad, paglalaan ng mga pondo para dito, at iba pang mga layunin. So ano po yung Republic Act? Sabihin po nung RA na nakalagay dyan sa screen, Republic Act. Ilalagay niya lang po yung numero na binanggit din po ni Bokal kanina. Pinag-uusapan po natin yung signal sa iba't ibang mga lugar na may nabanggit nga kayong lugar na wala pong signal. Baka pwede ho natin tignan kung baka sa pamagitan nyo ay mabigyan po sila nung connection nung, di ba may satellite na internet na ho ngayon, yung Starlink. So basta ho, kahit walang linya, walang fiber na linya papunta po sa kanila, ay pwede po mai-set up to. Install lang po. Install lang. Satellite naman, basta meron nakikita po yung langit. Ay makakapag-deliver nung data na kinakailangan. Baka pag-aralan ho natin, isulong nyo po para mabigyan ho sila ng connectivity sa kanila pong lugar. Malaking tulong din po kasi yan, lalo po sa mga remote area na malalayo, na maiparting po agad yung mga gusto nilang mensahe sa atin po. At sa gayon, maka-action tayo at kung kinakailangan ilapit po natin sa opisina po, kayo sa inyo po, talaga pong kayo talaga. Suporta rin ho tayo. Malaking pasalamat po ng IP community, lalo na po sa inyo po ngayon na talagang full support po talaga sa IP. Ilan lang po sa mga bayan dito, mga karating nating bayan na, pero iba talaga ang turing ng sa bataan ng mga IP. So sa pagkatao po ni Joet Garcia, talaga po ang IP community po ng Bataan ay buhay na buhay po. Yung serbisyo, yung pagmamahal, ramdam po talaga namin. Talagang isa po kayo talaga sa maituturing namin na talagang apo din namin kung maituturing talaga dito sa Bataan. Thank you very much. Siyempre dahil po sa inyo yan, kasi pinapaabot nyo sa ating pamahalaan panlalawigan mga pangailangan, mga concerns ng ating pong mga kapatid. Nang sa ganun, kahit pa paano makatulong po ang probinsya at iba't iba po nating mga munisipyo. So, Bokal, nandiyan na po muli ang tamang sagot. Tama ba? Republic Act 8371 at ang nanalo ay si Marjorie Trabok. Congratulations, Marjorie. At meron pa ho akong i-announce, no? Meron pa kayong pagkakataon pa rin manalo, kaya wag ho kayo aalis. Pero Bokal, ngayon naman, bigyan ko kayo ng ilang minuto para po bumati. Baka may mga gusto po kayong batiin, mga nanonood po nating mga kasamahan sa ating IP communities, at baka meron po kayong mensahe sa ating mga viewers. Yun nga, binabati ko yung buong IP community ng Bataan dito sa atin na itong buwan na to ang ating selebrasyon ng buwan ng katutubo na pinagdiriwang natin. Talagang kailangan natin paigtingin, palakasin palalo ang ating pagmamahal sa ating kultura, sa mga pinagmulan natin, mga kaugalian at tradisyon, na maipagpatuloy natin to. Nakita naman natin kung gaano yung suporta sa atin ng pamahalaan ng panlalawigan sa pangunguna ni Governor
Joet Garcia na full support sa atin. Kaya talagang kailangan natin i-celebrate, ipakita natin na ang ating identity. Meron tayong sariling identity na may pagmamalaki, hindi lang dito sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa pa. Kaya ini-encourage ko kayo na ito, magsama-sama tayo at i-push natin kung ano yung mas pwede pa natin mai-contribute dito sa ating sa pamahalaan sa bayan ng Bataan. At saka din po dito po sa ating mga kasama po dito sa Sanggunian, papasalamat din po ako na talagang nakasuporta rin sila sa akin. Inaalalayan po nila ako talaga na magampanan ko yung ating tungkulin, ang ating trabaho ng sa gayon po maging maganda po yung maging kahinatnan po ng pag-upo natin dito at talagang maiparating po natin sa mga kapatid ang mga nararapat na mga tulong sa pamamagitan nga po ng ating pamahalaan na panglalawigan po. Maraming salamat po at keep watching po kay Gob. Marami pa pong mapapremyo. Maraming salamat ulit, Bokal Sani. At syempre, shoutout nga, nabanggit nyo yung ating mga kasamahan sa Sangguniang Panlalawigan, kay Vice Governor Chris, sa lahat po ng ating mga board members. Alam ko, maganda yung samahan ng ating pong Sangguniang Panlalawigan. No? Lahat ng mga pangailangan ng ating mga departments, ng ating mga kababayan na ordinansa, resolution, ay mabilis pong naaksyonan. Sabi ko nga po, no, bago po tayo magtapos, dahil po nalalapit na ang barangay at SK election sa Lunes, October 30, ay eleksyon na, inaanyahan ko po ang lahat na makiisa upang bumoto. Ito po yung pakiusap natin sa ating mga kababayan. Alam ko, long weekend yan, maraming araw na walang pasok. Sigurado marami rin po uuwi dito sa ating lalawigan. Kunin po natin yung pagkakataon na mapili yung ating mga mahalagang barangay officials, mamumuno sa ating pong barangay. Sila po kasi yung mga frontliner. Barangay council at ang ating pong mga sangguniang kabataan. Sila po yung mga frontliner sa ating pong pamalaan. Sila po yung mas mabilis na lalapitan ng ating pong mga kababayan at pinapaabot sa munisipyo, sa lungsod at sa ating pong lalawigan. Kaya sana po tayong lahat ay makaboto. Kung tama na aking naalala, 7 to 3. 7 a.m. until 3 p.m. ang gagawin po nating pagboto sa Lunes, ika-30 ng Oktubre. Kaya po abangan nyo rin, meron pa po tayong iba papamahagi na 5 grocery packs at 5 lucky commenters. Akala ko 10 eh. So 5 grocery packs sa 5 lucky commenters sa ipopost nating paanyaya para po sa pagboto sa Lunes, October 30. So, kailan natin ipopost yung sa 29. So, abangan nyo po, October 29, magpo-post po kami para anyayahan kayong bumoto at nandun po yung mechanics kung ano po yung dapat ninyong i-comment at kung sakali po kayo yung swerte, mananalo po kayo ng 5 grocery packs. Kaya muli ho, sa lahat ng mga nanonood, sana kayo po ay nagpapahinga sa inyong pong tahanan, nakakain na siguro. Si Bokal Sani baka nagugutom na. Nakakain na po ng hapunan. Nandito lang ho kami parate sa Kwentuhan Tayo Bataeño upang magbalita, mag-entertain, mamigay ng premyo at syempre makinig sa inyong pong mga mahalagang comments, inputs para lalo maging maayos ang ating pong probinsya. Sa susunod na kwentuhan, mga kasama po natin si Mayor Cynthia Linaw Estanislao. Sa November 8, ang mayor po, ang mayora ng bayan ng Morong dahil sa November doon naman po tayo bibisita bilang bahagi ng ating bisita bayan kada buwan. Kaya po sa lahat, maraming salamat. Sana po maging maayos ang ating gabi at syempre mga darating pong araw ay panay ho tayo gagabayan ng ating Panginoon. Maraming salamat po, magandang gabi, bye-bye po.